Philippines? Will it be Auroras? Will it be the Sonics para sa game number 3? Casters, pasok. Sino nga ba makakakuha ng huling puntos para sa matchup na ito? Aurora MLBB or Fnatic Onyx Philippines nga ba? Sabay-sabay natin yung alamin sa pagpasok natin dito sa game number 3. This is it, Athena. Parang dito na natin malalaman kung tutuloy ba yung streak ng side ng Fnatic Onyx PH or tutuloy naman yung storya na streak breakers or streak stoppers dito yung side ng Aurora. So makikita natin si Brusco ay nagbibigay lang ng vision. Mare-reset yung purple buff dito ni Demon Kite. Malalaman natin mamaya kung ano magiging effect niya doon sa rotation against King Kong. The cause and effect. The cause is Brusco. At ang epekto nito, syempre, mamaya natin malalaman nga as you mentioned. Pero ito na muna yung magiging cause of headache, of course. Because of that jaw head kasi for Rene J. Ito nga yung sinasabi kanina ng panel natin na ang gagawin lang talaga to, sino humarap, bigyan. Kaso nga lang, with the addition of the Vexana, parang a bit too tricky, especially with the Eternal Guard. Oo, ito na pala, mag-level 4 na si King Kong dahil doon sa ginawang pag-delay. So kailangan na makahabol dito ni Demon Kite pagdating sa jungle. Pero nakaabang yung ilang mga players Alam dito mo ng Fnatic Onyx. Sabi, dito pupunta yan kasi hindi pa level 4 yan, mga kaibigan. Aabante rin dito si Brusco. Ang ganda ng pag-escort in. Oo, si Demon Kite dito ay makakapag-regen. Pero kabutikan na. Pero makakabawi pa rin. So nagkapalitan lang dito ang ating dalawang kupunan. Si Demon Kite yung nakuha, Super Friends naman para sa Fnatic Onyx. But still, that's going to be a first blood na nga lang din. Namatay man doon si Super Friends, but it's going to be a huge delay kahit papano dito kay Demon Kite na nagawa ng Fnatic Onyx Philippines. And quite surprising, akala nating lahat parang kaya na, tatakbo na siya. Kaso lumingon ng konti. Tsaka bigla din dumating si Super Friends nung moment na yun. So nagkaroon ng added damage para dito sa Fnatic Onyx. So right now, pag sinabi natin damage sa retribution, level 6 na si King Kong, si Demon Kite naman is at level 4. So probably tatry lang i-delay nila Rene J dito at kung aabot after makuha yung purple buff. So nagamit na rin dito yung ilang mga skills si Kirk para makapag-zone out. Kalahati na lang yung buhay ng Turtle. Dadating na rin si Yue pero hindi na aabot ang side na Aurora, Fnatic Onyx PH on the Turtle. At ito na nga yung nagiging epekto, Chantel, nung ginawa ni Brusco early on pa lamang. Pero mag-miss out na nga lang din doon yung counterplay niya. Pero ito ang pagsugod ng Aurora. Sumakto pa in terms of blades. Pero si Kirk napakakunat. So magiging casualty lang no moment na yun is gonna be Brusco. Nakita natin na gumamit ng implosion pero walang tinamaan. Okay no lang. time na yun. Pero for Aurora, is definitely sabi nila magandang call yun for them. Pero look at that, Chantel. Oo, dito na nagsimula yung tinatawag natin na minigame pagdating doon sa mga buff. So right now, si King Kong ang nakakuha against Demon Kite. Ano kayo magiging adjustment no, ng Aurora pagdating doon sa pag-secure ng objective and the off-cam kill? Nakuha, by the way, si Edward doon sa may bottom lane. Kailangan nila mag-adjust sa mga pick-off. Speaking of pick-off, ito yung attempt nila onto Brusco. Kaso si Brusco yan eh. And as we all know, may capability talaga ang isang Tigreal na mag-soak up lang at syempre makatakas on scat or deathless sa isang attempt doon ng Aurora. Pero yung isa sa adjustment na tinitignan natin dito ay syempre yung pagsama ni Rene J ng ngalan din onto giving vision dito kay Demon Kite. Kaso minsan makulan mo na nandun dyan si King Kong. Ang bilis ng mga pangyayari. Oo, mabilis din makakatakas if ever. So, nagiging safe din dito yung side ng Fnatic Onyx PH. Hindi din sila nagpo-force ng kill dun sa may top play. Which, by the way, parang ito yung pinaka late game plan for pinaka-insurance para sa side ng Aurora. Kailangan hindi lang ma-disrupt dito si Domeng pagdating doon sa kanyang paglilane. Siya ang magiging alas. Siya ang tagapagmana mamaya na mga ipapasa ng Aurora. Kasi kailangan nilang magpundar. At syempre ang magmamana niyan mamaya si Domeng. Pero he has to work for it, work and grind. At grinding in dito sila Brusco. Nako si Rene J, turnaround kill para sa side dito ng Fnatic Onyx PH. Napilitan na rin na gamitin yung Devils of Blades para kay Demon Kite. So nasagot nung implosion yung supposedly paggamit doon ng kanyang ejector and even unstoppable force. Naku po, maaligid na naman ha. Minigame number 2 dito sa ating orange buff. Makukuha ni Demon Kite. Pero nandun si Kirk. Laban kay Yue, meron pag-dash na gagamitin doon. Pero disiplina, alis muna ang mga players ng Fnatic Onyx. Pahirapan para kay Demon kahit ang mga pangyayari. Yung round 2 ng minigame nila, definitely secured away for King Kong na kahit paano mauna na nga lang din. Maganda dito, abot pa naman siya if ever man may retry din. So back to doon, si King Kong kamuti ka na makuha.
si Renny J makukuha dito na side ng Fnatic Onyx. Hindi tinamaan ang Sphere of Destruction. Isang guhit na lang sana nung moment na yon. So King Kong is still alive. At nakita ni King Kong na parang gana yata yung ganong klase ng mga pagtakas ko. And definitely, yung turtle ay wala pa naman makukuha. May pag-recall. Recall pa lang naman tayo nakikita dito sa ating mapa. Pero for Fnatic Onyx Philippines, it's going to be a free turtle going on to the hands of King Kong dito. Pero Chantel, dun sa may bandang baba, ginugulo na naman ang buhay dito ni Renny J at Demon Kite. Oo, naka-cut yung minion wave dito ni Kirk. So magkakaroon na switch by the way. Si Doming ay nandito na sa may bottom lane at si Kelra ay nandun pa rin sa may top lane. So another minigame, ladies and gents, para sa ating laban. So dito nagsimula yung minigame natin nung na-delay ni Brusco kanina. Pero magkakaroon naman ng pagkakataon si Demon Kite na ma-secure yung kanyang purple buff. Pero top lane, nakuha na ni Kelra. Kumbaga, for Fnatic Onyx Philippines, mag-react man kayo sa attempt if ever na i-delay nga doon yung purple buff. It's still going to be a win kasi nga si Kelra, ang call nila, pumush ka lang dyan. Kasi sa malamang, ibabantayan nila ngayon si Demon Kite just to try and not delay him furthermore. Pero ito yung hindi nila ma-prevent, Chantel. Oh, feeling ko ano na rin for Demon Kite. Sige, sabi niya, hayaan niyo na yan. Sige, hayaan nyo na. Dito na ako sa top lane, magkakataka ng aming wave kasi delikado din na i-risk if ever na possibly magkaroon din kasi ng team fight at sasama din dun sa lane ni Doming. Ayan yung tinatawag nating aurahan ng ating mga junglers. Pero ngayon sa may bandang baba, 3 miyembro ng Fnatic Onyx ang nakaabang dito. Alam nga ba to ni Renny J? Nararamdaman niya ba na may nagtatago dito Oo. mga miyembro ng super team? Walang walang enemy missing. Di ba meron ganon yung Ay, oo. voice command? Wala. Yung nawawala sa ibang mga lanes. So probably ay nandun sa pwesto na yun. And Kelra, may highest turret damage. Grabe, no? 3.3 million turret damage ang meron dito kay Kelra. Pero ito mana yung mga gigit damage. Grabe yung Ichano moment na yun, pero may implosion para kay Brusco sa ilalim pa naman ng Torre, kaya mapapatay lang din nila. Pero yung Torre sa gitna ay makukuha na. Sasayaw. Dito yung Saman Force, si Renny J, mamipili na mag-flicker out. Makakasalubog dito ni Kirk. May stun doon para sa side ng Aurora, pero unti-unti na rin na hinihit yung Torre dito. Second tier turret para sa side ng Fnatic Onyx. Ang ganda nung ginawa na nga lang din doon ni Kelra if ever kasi nakita natin na nagkaroon man ng trade-off, a roam for roam, Brusco and Renny J. Pero napakarami nilang na-convert into just one single clash. Mini clash nga na naganap doon. Daming na-delay, ang daming na-push Chantel, and definitely lalo ngayong papaldo si Kelra sa laban na to. Oh, and speaking of yung katapat ni Kelra, medyo mahihirapan siya later on dahil si Kirk ay meron ng blade armor. Oo. So pwedeng siya na dito yung dikitan mamaya ng Phobius. And third turtle para sa ating game, mapupunta sa Fnatic Onyx. Maaga nilang pinagplanuhan yung insurance plan dito ng Aurora na si Doming. Kaya ngayon, dadalawan na nga lang din nila. Tingnan natin kung ano nga ba yung policy na nila ngayon. A great face check here for Super Friends. Ito rin yung pinakamaganda kapag meron kang Vexana eh. Yung Curse Blast and of course, the Deathly Grass na nga lang din. Is Oo nga super pala. ganda na pang face without actually sacrificing your positioning. And speaking of position, tingnan mo naman. Oo. 4 ang nandito for Fnatic Onyx. Okay, mapipigilan doon si Kirk, pero merong ejector na gagamitin si Renny J. Mawala na buhay doon. At nailapag na din yung EG Boy. Killing spree na para kay Kirk at masira na rin yung Torre dito sa taas. May jungle face-off na nagaganap din dun sa may bandang baba habang pinipilit depensahan doon ng Aurora. Kanilang boss eh! King Kong with a pick-off. Demon Kite is down. King Kong doon sa may bottom lane habang yung kanyang mga kakampi nandito sa may middle lane. So meron kang 4 na players for Aurora to defend this mid lane. Tingnan natin kung madedepensahan ba nila. Sinabi kanina sa panel, kailangan ng taga-clear. Pagdating doon sa may minion, final slash ginamit at napakalayo ng naitalon ni Kirk nung moment na yun. It's gonna be a shutdown para dito sa Aurora. Yun naman yung maganda pang clean up. You have to sweep off na nga lang din yung mga kailangan yung linisin. At isa sa nalinis nga doon ni Edward is going to be Kirk the Kirkitek. Pero ngayon for Aurora MLBB, may chance pa rin naman sila Chantel. And so far, Doming still has a 0-0-1 KDA. Tahimik pa man sa ngayon ang kanyang nagagawa. Pero hindi na yata sila patatahimikin doon ng Fnatic. Ang sakit na ng damage dito, Athena ni King Kong. Parang isang combo niya lang ay umaaray na ang mga players dito ng Aurora. 6.6k
gold lead at pwede pang mas tumaas mamaya dahil in 5 seconds magkakaroon na ng Lord. At maaga itong matatauhan agad ng Fnatic Onyx Philippines. Sa tama ka, isang combo. Fracture ba naman? Mapapfracture ka talaga. Injury. Ang abot mo pag pumasok ka sa mga rift na kine-create niya doon. Plus, makabali butong mga demonic force from the side of Kirk na nga lang din. Na ngayon, by the way, ay kukuha pa ng torre. Ang bilis na naging action nila dito. And they want to attempt to end the game early na naman yata dito, Chantel. Oo, masisira na nga nila yan successfully. Now for Aurora, mag-TTP na muna, pabalik. Ay hindi, nag-aabang yata si Nag-aabang. Dominic sa may top. Yan Oo. yung mga hindi, tinuloy na niya. Akala ko yung sinaspam lang yung TV kasi Oo. minsan dumediretso talaga eh. Bawal yun eh. Mag, kailangan tumititibi ka muna dyan. Pero ito muna, tititigan natin kung paano nga ba dedepensa dito ang Aurora. Lahat ng minion wave ay pumapabor dito sa Fnatic Onyx Philippines. And even the Lord will be marching towards the mid lane. At ngayon, Sunny Puesa, Magic Sentry activated. Nare-reveal ngayon ng ilang segundo ang mga positioning ng mga members ng Fnatic Onyx. So ang IMU na kinuha dito ni Yue is yung Eternal Guard. Ginamit na nga doon yung Implosion. Pero nga lang sa may patalikod, yung Unstoppable Force medyo napalalim. Masira na ito rin sa may patagitna. Pero matedepensahan pa rin yata. Mamatay na nga dito si Edward. Isama na rin si Renny J. Pero yung Lord, unti-unti lang mawawalan na buhay dito. May mga players pa rin naman. Yung Fnatic Onyx, 4 pa sila. Merong 2-3 kanyon na nandito sa ating base. Ginamit na yung Tempest of Blades para kay Demon. Kahit matedepensahan pa rin yata. Dome ko na free hit. Dome with those free hits. At double kill pa nga para sa kanya. Sabi niya, pantayin natin. 2v2 ang magiging setup ngayon. Makakadepensa pa rin successfully din ang Aurora. Meanwhile, Chantel, ngayon nangaray doon ang Fnatic. Na-realize nila, wait lang, hindi natin maaabot sa ngayon si Doming, pati si Yue, ha? Siguro yung play ngayon ng Aurora is, okay, sige, palalimin natin yung mga players ng Fnatic Onyx. Tapos, pagka nagamit na yung ibang mga skills, tsaka tayo mag-Tempest of Blades, diba merong knockout Yes. yun na very short period of time lang. Tapos tsaka papasok yung iba mga players dito ng Aurora. So for Fnatic Onyx, yun yung kailangan nilang abangan. Oo, at yung very short na yun ay very useful. Ayun Kasi na. nga kita mo, medyo nakakaabante na dito ang Aurora. Kaso ito na naman ang abante nila Kirk at may Eternal Guard na nilatag. Very short lang pala yung pahinga kasi si Renny J ay makukuha na rin nila. So mapapaatras ngayon ng mga players ng side ng Aurora. Ang May sakit. minion wave pa naman na nakaangat or 2-3 minion para sa Aurora dito. So aantayin pa yan ng Fnatic Onyx and 19-18 seconds bago mabuhay si Renny J. Aabot pa naman ni Fever dito si Renny J kung pupunta dito sa Lord of Fnatic Onyx Philippines, but the pressure is still on na nga lang din. Dahil na nga lang din sa ang King mobility na meron din sa King Kong, mapatop, mid, or even bot side ay lagi mo siyang makikita always present. At ngayon, Chantel, in a few seconds magre-respawn ang Nako. isa na namang Lord at mukhang Fnatic Onyx Philippines. High chance na sa kanila na naman ba mapupunta ito? Napanood na natin to. Another another game extended dahil nadepensahan ng Aurora no moment na yon. So mukhang hindi na rin ipipilit dito ng side ng Aurora na mag-contest. Isang malinis na pagkuha para dito sa Fnatic Onyx ng Lord. Unang Lord para dito sa ating laban. Pinapanindigan niya lang that he's the king of the jungle. Kahit jungle ng kalabang kinukuha niya. 2 Lords onto the hands of Fnatic Onyx Philippines as of 13 minutes at 3 straight turtles ang nakuha nila. Kaya talagang lumobo ng gusto. Ang network lead na meron sila. Pero ngayon, leading on to victory na nga ang gustong gawin dito ng Fnatic Onyx. And the Lord has to respond na nga lang dito sa may bandang mid lane. Medyo nakakatakot na sitwasyon na to para sa Aurora. Oh, merong immortality, merong flicker si Brusco at ready din yung kanyang implosion. So pwedeng sibatin na papalayo ni Doming mamaya para makapag-counter. Pero ito na yung Fnatic Onyx, naka-ready si Brusco. Implosion, dalawa tatamaan doon. Tatlo sa pa yung paggamit doon ni Boy. Pero si Demon kahit dito, ginamit na yung kanyang mga blades. Pero hindi na makakatakas pa. Double deal na rin kay Kelat. Unti-unti na nga sinisira yung base dito ng Aurora. Dahil Fnatic